mamili tayo ng kaibigan kasi hindi lahat ng nakakasama mo, amen, ay makakabuti sa'yo. At hindi rin lahat ng nakikita mo sa mundo, 'di ba, na ginagawa ng lahat ng tao dito ay kailangan mong gawin. Amen? Napakahalaga na alam mong i-separate yung sarili mo because God want to preserve you. Amen? God want to preserve you. Pag sinabing preserve, gusto kang buruhin ng Panginoon. Ano po? Gusto kanyang ihanda sa mas matatag. Amen? Mas malakas. Ano po? At mas makabuluhan na buhay. Amen? Kasi yung buhay natin noon, ano po, katulad ng napag-uusapan natin, ano po, hindi ibang-iba na sa buhay natin dati. Amen. So dito, natalakay natin last week, no po, sa buhay ng ating kapatid na si Nika, no po, natalakay niya doon na hindi dumating dito ang Panginoon para po sa kapayapaan. Amen. At katulad po ng sabi ko, no, hindi pwedeng mag-against ang word ni Lord. 'Di ba? Sa word po na sinasabi dito. Sometimes, hindi tayo pwedeng mag-focus lang po sa isang verse. Ano po? Na katulad ng sinabi niya dito. Amen? Sinabi niya dito na hindi hatid niya kapayapaan when it's the term, pag sa term po ito ng salita niya. Amen? Kasi, ang sabi niya dito, pag binasa niya sa Tagalog na Bible, tabak ang dala ng Panginoon. Amen? 'Di ba? Kaya kapag pinapahayag na ang salita ng Panginoon, may taong nag-a-against, may taong hindi, 'di ba? May taong tumatanggap, may tao ding hindi. Amen? May taong yumayakap at may tao din na hindi niya tinatanggap. Amen? Kaya kapag sinasalita na yung salita ng katotohanan sa atin, amen? Kapag natatanggap na natin yung salita ng Panginoon, 'di ba? Hindi naman lahat umaangkop sa pangangailangan mo. Amen? Hindi lahat ng salita ng Panginoon, amen, naka, ang tawag dito, naka, nakahanda. Yung alam niyo yun, yung parang, it's for you. Yung para sa iyo to. Ito yung salita na kailangan tinatanggap mo. 'Di ba? Sometimes hindi naman natin natatanggap talaga ang katotohanan. Kasi ang totoong katotohanan po ang magpapalaya sa bawat isa sa atin, sabi niya, sa lahat ng sumusunod sa kanya. No? Pag binabasa natin ang Bible, dapat kinukumpleto natin, hindi lang natin kinakapture yung maliit na bahagi ng salita, no? Sabi niya doon, the truth will set you free to all, 'di ba? Sa lahat ng nakakaunawa. Amen. Kasi bakit ganun yung salita ng Diyos? Kasi hindi lahat nakakaunawa. 'Di ba? Kaya nga minsan kahit kapwa mo na Kristiyano, 'di ba? Kahit kapwa mo na nasa loob ng church, nakakatalo mo pa na nagkakaroon pa kayo ng um, hindi pagkakaunawaan or ah, nagbabatikusan or nag ano bang tawag dito? Hindi may tawag Tagalog dun eh. Tulungan niyo nga po ako. Hindi nagkakatagpo, parang gano'n. Hindi sila nagkakaroon ng kontrahan, ayan. Nagkakaroon ng kontrahan po, ano, even sa loob ng church at even sa loob ng bahay. Ayun, salungat, yan. Na po, nagkakasalungatan even sa loob ng tahanan. Amen? And ito po yung pinapahatid sa atin ng Panginoon. Huwag kayong magtaka kasi it is written. Amen? Dito, nakasulat sa sinabi mismo ng Panginoon, pag binubuklat niyo yung talagang Bible po ano na Biblia, makikita niyo naka-highlight siya ng red kasi salita to ng Diyos. Mismong si Jesus po ang nagsalita dito. At dapat alam natin na hinihiwalay ang kambing sa tupa. No? When you say kambing at tupa, no, hindi mo rin siya pwedeng tanggapin ng literal na kambing, amen, at literal na tupa. Dinescribe ka ng tupa ng Diyos by Spirit. No? By Spirit, kailangan yung mainawaan na by Spirit po tayo tinawag na tupa ng Panginoon. Kasi bakit? Ang tupa po, hindi nabubuhay na walang shepherd yan. Ang tupa, hindi nabubuhay na walang pastol. Hindi siya nabubuhay na walang umaakay sa kanya. Kaya nga, apart from God, we are nothing. Amen? 'Di ba po? Yung kambing, pag iniwan mo yan, andyan lang po yan, na po, kung ano nung, ano yan, kung ano nung kinakain yan. Amen? Yung mga damo, iiwanan mo lang siya dyan, kahit walang ano yan, palisaw-lisaw yan, tumatakbo kung saan.
Amen? Pero ang tupa po, masunurin yan. No? Kahit saan mo siya itabing mga hayop. Amen? At alam nyo ba na ang dugo din ng tupa, no, kahit kagatin sila ng ahas, hindi tinatablan yung dugo nila. Hindi sila nasasaktan, hindi sila nagkakaroon ng poison. Alam nyo ba yon? Kaya, alam nyo po, kasi 'di ba tayo mismo po nasa ilalim lang natin ng kaaway. Amen? Kaya tayo by spirit kailangan naintindihan natin ang salita ng Diyos. Huwag niyo siyang iniintindi na ayon lang sa nakasulat. No po? Hingin natin yung spiritual mind ng Panginoon. Kaya nga tinatawag tayo ng Diyos na worship me by spirit and in truth. Hindi kanya tinawag na Jenny, i-worship mo ako by flesh. Amen? Kaya nga kung hindi ka naniniwala sa Espiritu, kapatid, once you are born again, you live by the Spirit. Believe it or not. Amen? Once you are born again, you live by the Spirit. Amen? So, sabi ng Panginoon, no, you have to live by the Spirit because Spirit is life. Amen? But when you live by flesh, it is death. Amen? Yan po hindi ko na po na sinasabi yung verse, pero I believe and I hope po na nababasa nyo rin yung mga binibigkas ng bibig ko sa Bible, no, na kapag ang sinunod mo laman, kamatayan ang dulot niyan. Kapag sinunod mo ang Espiritu, buhay ang dulot niyan. Amen? So dito sa atin pong salita ng Panginoon, everyone, Jesus called na po publicly. Lahat tayo tinawag ng Panginoon publicly. Walang secret na Christian. Amen? Wala pong sikretong Christian. Kaya nga, katulad ng sinabi ko po last week, tinawag niya si Peter sa harap ng maraming tao. Amen? Tinawag niya si Matthew sa harap din ng maraming tao. No po? At bakit kailangan gawin ng Panginoon yun? Pwede naman tawagin ka ng secret lang. 'Di ba? Kasi, alam niyo po, requirement din yun ng Panginoon. Amen? Gusto niya na hayagan po, Bakit kapag nagkakaroon ka ng problema bilang Kristiyano, 'di ba po? Hindi pwedeng sikreto, hayag din. Amen? Hinahayag din ng Lord, pinapahintulot niya na mapahiya ka, pinapahintulot niya na ma-persecute ka, pinapahintulot niya individually, 'di ba po, na dumaan ka sa mga pagsubok. Bakit? God is preserving you. God is positioning you. Tandaan niyo po yan, God is not, dahil hindi kanya binibigyan ng kapayapaan. Pinuposisyon ka ng Diyos. Amen? Sa alam niya po na magiging maayos ka. Kaya nga minsan kapag dumadaan ka sa pagsubok, nagiging kakontra mo yung mga pamilya mo. Amen? Hindi ba, yung tinatayuan mo, pag tinayuan mo yung Word of God, di ba? 'Di ba? Inusig ka nila ng buong pamilya, inusig ka ng buong online ministry mo, inusig ka ng church mo, inusig ka, name it, kung sino yung nag-uusig sa'yo, ng buong sangkatauhan, ng kapitbahay mo. Amen? Pero anong ginawa ng Diyos? Inusig ka nila publicly din ipapakita ng Panginoon ng kabutihan niya sa'yo. Bakit? Gusto ng Panginoon may audience ka. Amen? Paano mag-glorify ang God sa buhay mo kung wala kang audience? Sabi nga ng Panginoon sa Psalm 23, di ba? Inihanda niya ang lamesa kaharap mo ng kaaway mo. Tama po ba? Di ba? Kaharap ang kaaway mo. Di ba? Yun po ang sinabi niya sa Psalm 23. Di ba? Kaya minsan, niloloob ng Lord, amen, na magkaroon tayo ng mga kakontradict dito sa mundong ito. Magkaroon tayo ng mga persecutor sa mundong ito. Bakit? Mahahayag ang pangalan ng Panginoon at mapapupurihan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. Amen? At kailangan may audience ka. Hindi pwedeng, di ba, sa mundong ito, paano nagiging sikat ang tao? Dahil sa mga taong nakakasaksi ng kanilang mga talent, ng kanilang mga husay, ng kanilang mga galing. Don't you think hindi gusto ng Diyos ng audience? Amen? Di ba? Don't you think hindi gusto ng Diyos na makita ng mga tao na itong katotohanan? Kaya nga sa harap ng kaaway mo, kahit nakikita nilang bumabagsak ka. Di ba? Sino dito? Ako po naranasan ko, inuusig ako. Amen? Naranasan ko, no? Hindi ko i-testify yung mga
pangalan ninyo kasi ako yung mismong lumakad sa testimony ko. Ako mismo ang magiging witness and that is the word of God. You yourself is magiging witness ng mga patotoo mo sa buhay mo. Ako po naging witness ako. Madaming bumatikos sa akin sa online. Minsan nga mababait pa sila sa akin pero pagtalikod ko kung ano-anong sinasabi nila sa akin. Amen? Hindi po ako kumikibo, hindi ako nagsasalita sa kanila, nagsusumbong ako sa Diyos. Amen? Pero alam nyo, pinapanood ko lang yung buhay nila. Na po, pinapanood ko yung buhay nila habang ang ginagawa ng Diyos sa'yo, na po, pinipreserve ka niya. Na po, kasi hindi, kung nakita mo ako na bagsak ako sa part na to, hindi lahat ng parte ng buhay ko babagsak ako. Naniniwala ako na sa point na yon, ano po, pinaranas yun sa akin ng Panginoon para alam ko yung gagawin ko sa mga susunod. Amen? At hindi, yung pagtitiwala ko sa Panginoon, hindi po ako pinabayaan ng Diyos. Yung hands ng God nasa akin lagi. At nararamdaman ko yun. No po? At sana ganun din yung nararamdaman ninyo po, na yung kamay ng Diyos nasa inyo lagi. It doesn't mean when you say, the hands of God is in you. Hindi ibig sabihin naman din nun is, yung kamay ng Diyos laging nasa iyo. No po? Minsan, ang tinatawag na hands of God is yung mga tao na nasa paligid mo. Amen? Yung mga tao na kahit saan ka pumunta, na kahit saan tumungtong yung paa mo, merong tutulong sa'yo. Naranasan nyo ba yon? Alam niyo po, marami akong testimony na hindi ko pinapatotoo sa online kasi maraming inggitera. And I pray, no, lagi kong pinapanalangin na wag magkaroon ng evil eye yung mga tao. Na pag nakikitang umaasenso, tumataas, o na-overcome ng isang mananampalataya, yung kanyang pagsubok inggit na inggit ka, kapatid. No? May ugali kang inggit na inggit ka. Pero alam mo kung bakit pinaparamdam sa'yo ng Panginoon yung ganyan? Na po? Kasi gusto ng Lord na ma-overcome mo ang envy. It is blessing. It is blessing po, no? Pag na-overcome mo ang envy at ang inggit, di ba? Kasi pag naiinggit ka sa kapwa mo, pinapatay mo 'yung kapwa mo eh. Hindi mo namamalayan na nagkakasala ka sa Panginoon. 'Di ba? Kasi ang envy at ang jealous, napakadelikadong ugali ng isang Kristiyano. Na po? Kaya nga sabi niya, 'di ba? Si Abel, tingnan niyo po, si Abel pinatay ng mismong kapatid. From the beginning pa lang. Dahil saan? Sa selos. Amen? Sa inggit. Kaya, si Lord minsan pinaparanas niya sa'yo, pinapasaksi niya sa'yo na itong si Heidi itataas ko. Sa kabila ng ginagawa niyo sa kanya, di ba? Itataas ko siya sa harapan ninyo. Mapapapurihan ang pangalan ko sa pamamagitan ng taong ito sa harapan ninyo. Ipapakita ng Diyos. Bakit? Di ba? Kasi papatunayan ng Panginoon na yung kamay ng Diyos nasa kanya. Na hindi mo pwedeng galawin tong taong to. Si Shirley, hindi mo siya pwedeng galawin. Yes, nakikita mong mahina ang katawan niya, pero ang spiritual niya, ako ang may hawak ng buhay niya. Amen? Kaya nga sa verse natin, ang naghahangad ng buhay ang siyang mawawalan. Ang nag-aalay ng buhay sa akin ang siyang magkakaroon ng buhay. Na sa kabila ng kanyang nararanasan, inaalay niya yung buhay niya sa paglilingkod sa akin. Dahil yun ang higit na mahalaga. Diba? Marami pong taong busy. Maraming taong busy sa mundong ito, pero ang totoo hindi sila busy sa Diyos. Amen. Kaya napakahalaga po na minsan ang pangit tingnan sa mata mo, pero alam mo, hinuhubog ka pala ng Panginoon. Yung palang ugali na yon, nakikita ng Diyos sa puso mo. Kaya nagkakaroon ng galit sa loob ng pamilya. Bakit ba may galit sa loob ng pamilya? Di ba may inggit sa loob ng pamilya? Amen po ba? Di ba? Di ba may inggitan sa loob ng pamilya? Sa loob ng church, may inggitan? Amen? Di ba may selosan? Hindi lang inggit. Di ba? May selosan. Kaya nga pumapatay yan. Una kang pinapatay niyan. Kasi kapag nagkaroon ka ng inggit at galit sa kapwa mo, di ba, ang ginagawa mo sinisiraan mo siya. Di ba? Sinisiraan mo siya na hindi niya naririnig. Kasi ganun ang kaaway. 'Di ba? Lalabanan ka ng kaaway behind your back. Bakit? Kasi hindi naman pwede katulad si Job, 'di ba? Kinakalaban niya ba si Job ng harapan?
'Di ba hindi? Behind the scene, in spirit, 'di ba? Kinuha nila lahat kay Job. 'Di ba? Para patunayan naman ng Panginoon, 'di ba? Na i-elevate niya si Job. Na kahit anong gawin mo kay Job, sa akin si Job. 'Di ba? Kasi before the creation, alam ni Job, na alam ng God ang kanya. Hindi hindi ba verse 'yun? 'Di ba po verse 'yun? From the beginning, alam ko kung sinong akin. My sheep, sabi niya, hear my voice. 'Di ba? Sinabi niya, my pastor hear my voice. Hindi. 'Di ba? Hindi niya sinabi na my bishop hear my voice. 'Di ba? Hindi niya sinabi 'yon. Hindi niya sinabi din na lahat ng nakakaalam ng scripture ng Bible, naririnig nila 'yung boses ko, hindi rin. Dahil madalas yung mga nagme-memorize ng pangalan ay ng salita ng Panginoon, 'di ba? Yung salita ng salita, 'di ba? Nangaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw. 'Di ba? Madalas alam lang nila 'yung salita ng Diyos pero nami-miss nila yung word of God. 'Di ba? Katulad ng mga Pariseo, na-miss nila si Jesus nung dumating sa kanila, kakaaral nila ng salita ng Diyos, nung dumating na ang salita, na-miss nila. Bakit? Busy sila. Mas busy sila, 'di ba, sa pag-aaral kesa sa pangunawa. 'Di ba? Kaya nga hindi pwedeng puro ka talino puro ka lang talino. 'Di ba? Hindi po pwede yung ganon. Kailangan may kaunawaan ka rin. Kaya nga kapag may nangyayari sa'yo na hindi maganda, no po, requirement yun ng Lord to preserve you. Requirement yun ng Lord to elevate you. Requirement yun ng Lord to position you. Requirement siya ng Lord, di ba? To make you courageous. To make you pursuing, di ba? Na pursue mo, di ba? Yung kapahayagan ng Panginoon sa'yo. Requirement niya yun na makita ng mga kaaway mo, 'di ba? Para sa pangalan mo at sa pamamagitan mo, maparangalan ng Diyos. Amen? That's Proverbs. Sinabi ng Diyos, hindi masamang maparangalan ka kung ang karangalan na tinatanggap mo ay karangalan na nagmula sa akin. 'Di ba? Dahil sa pamamagitan nyo, ano bang trabaho mo at ibiligin sa mundong ito? Hindi ba parangalan ng Panginoon? Amen? So kapag pinaparangalan ng Panginoon sa pamagitan ng pangalan mo dahil sa mga nakikita nilang kabutihan na ginagawa mo. Amen? Di ba po? Napaparangalan din ng Panginoon. Dahil hindi ka naman gagawa ng mabuti kung hindi ang Diyos ang nagturo sa'yo. Hindi ka naman gagawa, di ba, ng bagay na kalugod-lugod sa Panginoon kung hindi ang Diyos ang naglagay sa'yo niyan sa puso mo. Kasi bawat isa sa atin, dumadaan din tayo ng pagsubok. Pero bakit nagagawa mo pa rin tumulong sa kabila ng mga pagsubok mo? That's love. And God is love. Amen? God is love. Kaya nga, ang pinakamahalaga sa mundong ito is love. Diba? Love will conquer everything. Diba? Ang pag-ibig, nakakapagpatawad. Ang pag-ibig, diba po, nakakatulong. Ang pag-ibig, di ba, nakakagamot. Amen? Pero sa pag-ibig din, amen? Ang pag-ibig din ang gagamitin ng kaaway para magkasira kayo ng pamilya mo, para magkasira kayo ng ka-church mo, para magkasira kayo ng mga tao sa paligid mo, kapitbahay mo, di ba? Ng biyanan mo, hindi ba? Kasi kung ang weapon ng Panginoon is love, 'di ba? Yan din ang gagamitin ng demonyo to ruin you. Kaya maging matalino ka. 'Di ba? Maging matalino ka. Kaya nga 'di ba, tingnan mo, dahil sa pag-ibig, 'di ba? May mag-asawa na naghihiwalay dahil umibig din sa iba. Amen po ba? Dahil sa pag-ibig, 'di ba? 'Di ba anong sasabihin ng kaaway? Hindi ba sabi ng Panginoon, magmahalan kayo? Mahalin mo ang iyong kapwa, 'di ba? In a way na maling wrong na pangunawa, 'di ba? Isino-switch niya yung word of God, 'di ba po, ng maling pangunawa sa tao. Kaya nga yung ibang mga tao sa mundo, 'di ba? Nagmahal lang naman ako. Anong kasalanan ko? Nagmahal lang naman ako. Oo nga ate, nagmahal ka, pero ang minahal mo yung asawa ng iba. 'Di ba? Yung minahal mo may asawa na. 'Di ba? How can you say that is love? Pagmamahal ba yung masisira mo yung pamilya nila?
Pagmamahal ba yung masisira mo, yung pagtingin ng mga anak niya, 'di ba? Sa kanya dahil sa pagmamahal na sinasabi mo? Is that love? 'Di ba? Alam mo na may asawa na, alam mo na may girlfriend na, papatulan mo pa. Alam mo ikaw may asawa ka na, OFW ka. 'Di ba nakikipag-boyfriend ka pa sa iba? Is that love? Amen? But sometimes, ano po, pinapahintulot yan ng Panginoon to test you. 'Di ba? Kung totoong nagiging tapat ka. Amen? Dahil kung totoong ang righteousness ng Panginoon ay nasa iyo, amen? Mabubuhay ka ng tapat. Kaya nga hindi selfish ang Lord eh. Hindi po selfish ang Lord. Sinasabi ng Panginoon, mahalin mo ako anak, ng buong puso mo, buong kaluluwa, at buong pagkatao mo, para mamahal mo yung mga tao sa paligid mo. Kasi pag una mong minahal ang Diyos, mamamahal mo ang asawa mo ng tapat. Mamamahal mo ang anak mo ng tapat. Mamamahal mo ang nanay at tatay mo ng tapat. Diba? Mamamahal mo yung mga ka-church mo ng tapat. Nang walang kahit konting jealousy sa kanila. Magiging masaya ka kapag umaangat sila. Magiging masaya ka kapag sila ay nakaka-survive sa mga problema nila. Magiging masaya ka pag nakikita mong lumalago sila. Yun yung mararamdaman mo, joy. Kaya nga sabi ni Lord, 'di ba? Malulungkot ka rin kapag nagpipighati sila. Kapag nalulungkot sila, nalulungkot ka rin. Yun yung nararamdaman mo, hindi yung kasi kapag ang isang tao po hindi ganoon ang nararamdaman mo sa kapwa mo, you are not born again. I'm sorry to say. Maybe you are Christian, but you're not born again. Pero sabi ni Lord sa kanyang salita, until you're not born again, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Hanggat hindi ka ma-born again. Kaya nga pag tinatanong ka, anong religion nyo? 'Di ba? Anong nyo? 'Di ba? 'Di ba Christian ka? Kailangan isunod mo yung born again ka. Kasi maraming Christian na title lang pero hindi na born again. Kaya nga ang salita ng Panginoon dito, po, kapag hindi mo dinala yung krus, po, sabi niya dito, 'di ba, sa salita niya, take his cross and follow me. Amen? Lahat po ng disciple ni Jesus, po, nag-take ng cross. Amen? Nung sinabi ng Panginoon yun, buhay pa si Jesus. Amen? Take your cross and follow me. Po? Kaya, ang ibig sabihin po nun, hindi ibig sabihin maghirap ka. When you say, kapag sinabi ng Lord na His cross, po, or your cross, hindi ibig sabihin po, particularly, is trials lang yun or trouble. Po? Ang cross po, nagmi-meaning yan ng death. No? Ang cross po, one thing ng meaning ng cross is death, 'di ba? Saan ka nakakakita ng cross, 'di ba? Sa sementeryo, maraming cross, 'di ba? 'Di ba? Doon mo nakikita yung cross sa sementeryo because ang meaning ng cross is death. Amen. Death to yourself. Yun yung sinasabi ng Lord sa atin dito, take his cross and follow me. Kailangan mong mamatay. But resurrection, life unto God. 'Di ba? Pero mabubuhay ka, 'di ba? Sa pamamagitan ng Panginoon. Amen? Kaya nga tinawag na born again. Amen? Kaya napakahalaga po na maintindihan natin yung cross na sinasabi ni Matthew dito sa kanyang gospel. It's not directly po na associated with Jesus on crucifixion. Po, kasi sometimes yung extreme na statement po katulad ng mga discipleship, yung pangyayari sa kanila, yung mga horror crucifixion na nangyari sa kanila, po, yung mga terrible na mention, amen, sa Bible, kung paano silang namatay. Amen? Hindi naman ganun yung sinasabi ng Panginoon sa iyo. Na kailangan mo ring magpapako sa krus, pasanin mo yung krus, magpapako ka rin ng patiwarik, katulad ni Peter. Hindi po ganun, po? Kailangan nating maunawaan na ang cross po, meaning death. Po, wag niyong iisipin na gusto ng Lord na mahirapan kayo. Amen? Wag niyong iisipin na gusto ng Lord na magkaroon kayo ng trouble. Kasi ang totoo, kapatid, kaya naman tayo na trouble dahil din sa gawa natin, hindi naman dahil sa Diyos.
Amen po ba? Paano mo sasabihin na God is your protector? Paano mo sasabihin na God is your savior kung nilagay ka niya sa trouble? 'Di ba? Bakit mo sinasabi that God is your refuge? Bakit mo sinasabi that the Lord is your strength and your shield? 'Di ba? Binigyan ka na nga ng strength, ng lakas, binigyan ka pa ng shield na pang protection, tapos sasabihin mo, God bring you to trouble? Do you think God will bring you to trouble? 'Di ba? Do you think God will bring you to suffering? Yun talaga po ang gusto nating paniwalaan, na ang Diyos ang nagbibigay ng suffering sa atin, na ang Diyos ang nagbibigay ng trouble sa atin. Yun ba ang pagtingin nyo sa cross na sinasabi niya? Pasanin nyo ang cross at sumunod ka sa akin? Diba ang linaw? Pasanin mo ang cross at sumunod ka sa akin. Diba? Ibig sabihin po ng death, mamatay ka sa sarili mo, amen? At hayaan mo i-redeem ka ng Diyos, i-resurrect ka niya, na ba? Nang may righteousness sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Diyos. Amen? Na may holiness sa pamamagitan ng holiness ng Panginoong Jesus. Kasi you cannot be righteous and you cannot be holy more than, di ba? Righteousness nga, hirap kayo eh. Di ba? Do you think kapag Christian ka lang at hindi ka na born again, maraming naniniwala kay Jesus pero hindi na born again? Kaya nga tinatawag na born again, kailangan mo mamatay at mabuhay muli. Amen? Do you think lahat ng Christian, naintindihan nila yung salita ng Diyos? Hindi. Sometimes title lang yung Christian nila. Minsan, naintindihan nila si Jesus ang Christ, pero hindi nila nariintindihan yung paglakad kasi ganun din ako noon. Alam kong si Jesus ang Diyos, pero hindi ko alam yung Holy Spirit. I never acknowledge Holy Spirit. Hindi ko alam yung born again. Tinatawanan ko lang mga born again dati. Sinasabihan ko sila ng baliw. Amen? Kaya pag sinabing take up your cross, di ba po, mamatay ka at sumunod ka sa Lord. Kasi kapag hindi ganon ang ginawa mo, kapatid, hindi mo kahit kailan matatanggap ang righteousness. Kasi ang feeling mo lagi, lahat ng bagay pinagtatrabahuhan mo. Lahat ng bagay, ikaw ang gumagawa. Kaya deserving mo to, deserving mo dyan. 'Di ba? Kaya kapag naunawaan mo ang salita ng Lord, iiyak ka eh. Kapag pinatawad ka ng Panginoon, sabi nga kung sino ang malaking pinatawad, siyang nagmamahal ng higit. Amen? Kasi alam mo kung saan ka nang galing. Alam mo kung anong karumihan natin. Ikaw at ako, alam mo ang makasalanan natin sa Panginoon. Amen? Kaya walang kahit isa sa atin na magiging righteous until you receive Jesus Christ. Until you born again. Kasi hanggat hindi ka naboborn again, you cannot follow Jesus. You cannot follow Jesus. Subukan mong perfectin yung buong maghapon mo. Diba, magkakasala at magkakasala ka pa rin. Sino nakaka-perfect ng buong maghapon dito na wala ka nagagawang kasalanan? Wala. O, paano mo pa kukuhanin yung holiness? Kung righteousness nga, hindi mo maabot. Amen? Kasi it's not about your work. It's not about you. It's about Jesus that you receive. Amen? Si Jesus na na-receive mo, yun ang magbibigay sa'yo ng righteousness sa harapan ng Diyos. Amen? Hindi ikaw ang righteous. Ang Diyos ang righteous. Diba? Hindi ikaw ang deserving. Ang anak ng Diyos ang deserving na tinanggap mo, kaya natatanggap mo rin ang righteousness ng Diyos. Amen? Hindi ikaw ang banal. Glory to glory. Sabi, pababanalin ka, glory to glory. Pag hindi ka na born again, kahit kailan di ka magiging banal. Pag hindi mo tinanggap na lahat ng bagay, lahat ng ginagawa mo, it's all about Jesus, kahit kailan hindi mo maaabot ang righteousness at lalong hindi mo maaabot ang holiness. Walang kahit sinong naging holy maliban sa Holy God. Si Moises, hindi rin siya naging holy kahit pag ginamit siya ng Panginoon. Kahit pa siya ang gumawa ng 10 Commandments, never siya naging holy. Amen? Ano po, kaya yung madalas naririnig nyo, be holy, ye I am holy, sabi niya. Di ba yung mga nagpipreach? Maging banal kayo kasi ang Diyos ay banal. Walang kahit sino magiging banal, kapatid. Until you receive Jesus.
Kaya nga ang sabi ng salita ng Panginoon, ang banal na espiritu sa Roman 8:9 mababasa niyo doon, ang maghaharap sa inyo sa harap ng Diyos. Amen? Hindi mo kayang pumunta sa harap ng Diyos apart from the Holy Spirit. Hindi mo rin kayang gumawa ng mabuti apart the Holy Spirit. 'Di ba? Kaya nga wala kang pwedeng ipagmalaki na nagagawa mong mabuti dahil hindi ka makakagawa ng mabuti apart from the Holy Spirit. Moral won't bring you to heaven. Good moral won't bring you to heaven. Hindi ka mabibring ng good moral mo sa heaven. Kapag hindi bunga ng banal na espiritu ang tinataglay mo na lumalabas inside and out, diba, hindi ka niyang dadalhin sa heaven, sa destination na pupuntahan mo. Kaya nga ang nabubuhay para sa sarili niya, diba, mawawalan ng buhay. Kung puro sarili mo lang ang iniisip mo at hindi ka nabubuhay para sa Diyos, mamamatay ka lang, kapatid. Mamamatay ka na hindi mo na-fulfill yung purpose mo para sa Panginoon. Kaya nga dapat inuunawa natin yung salita ng Panginoon eh. Amen po. Kaya napakahalaga dito na bearing the cross, na po, we are to follow after Jesus. To bear the cross without following Christ is a poor affair. Na po? Kapag hindi ka nakipagpisan o nakipag-oneness, na po, o nakipagkasal sa Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu, hindi kayo magiging isa. Amen? Ang lahat ng mga Kristiyano na tinatakwil ang cross, na po, is not Christian. Kasi, hindi pwedeng ma-born again ang hindi namatay. Na po? Kaya wag niyong i-miss yung salita na yon. Hanggat di ka namamatay sa sarili mo, sa sarili mo, na po, hindi literal po namamatay ka, na po, at nabubuhay para sa Diyos, you're still not born again. Amen? Kapag mas yung inggit, yung galit, yung kachismisan, di ba? Yung pa rin na nangingibabaw sa'yo, na po, i-self-check natin yung sarili natin pag ganun pa rin. Kadamutan, amen? Na po, paggawa ng masama, pakikipag-apid, paglalasing, paninigarilyo, amen? Pag ganyan pa rin ang ugali mo, na po, hindi ka pa na born again. Amen? Kaya dapat magpapabago tayo sa biyaya ng Panginoon. Ano po, hingin natin yung tulong ng Panginoong Jesus na baguhin tayo araw-araw. Kasi sasamahan niya tayo. 'Di ba? Kaya nga, I no longer live. 'Di ba? But Christ live in me. Kaya sinasabi yon. Kaya nga, follow me, sabi ni Lord. Hindi niya sinabi na kung sino-sinong sundan mo. Amen? Kaya napakahalaga po na siya ang model mo. Nakapokus ka kay Jesus sa lahat ng ginagawa mo. Amen? Kasi yun pong lahat ng ginawa ng Diyos, subok na po yun. Tested na po yun. Amen? Kaya nga po, kailangan tayo, he who receive, you receive me. Sabi niya. Ano po? Kapag ni-receive mo si Jesus, 'di ba? Kaya nga, sabi ko sa inyo, yung righteousness, kapag ni-receive mo yung righteousness ka na rin sa harap ng Ama. Amen? Because the good done to Jesus' disciples, di ba po, is as if we were good done to Jesus Himself. Because they are His representative carrying on His ministry. Di ba? Kaya po nagagawa nilang magawa yung ministry ni God that time because they born. Diba? Kaya nga, tipinin niyo, nung namatay si Jesus Christ, lalong naging bold si Peter. Amen? Maraming tumanggap sa Panginoon. Kasi sabi ni Lord, kailangan ko mamatay para maibigay ko sa inyo yung helper nyo and comforter, which is the Holy Spirit, na nakikipag-isa sa iyo ngayon at sa akin. Nagiging oneness kayo. Kaya, ikaw, pag tinitingnan ka ng Diyos Ama sa langit, no? Kahit galit na siya sa'yo sa paulit-ulit mong kasalanan na ginagawa at ginagawa kang kasalanan na paulit-ulit, hindi ka niya maparusahan. Bakit? Kasi lahat ng kaparusahan nilagay niya na sa krus ng Kalbaryo. Ipinarusa na niya sa anak niya na nag-iisang anak niya.
Sa banal na anak niya, yun na ang tumanggap ng lahat ng kapurasahan. Kaya ikaw, malinis ka lagi sa harap ng Diyos. Kaya kahit anong gawin mo, kapag nireceive mo si Jesus Christ, magkamali ka man, malaya kang laging makalapit sa Kanya. Kasi bakit? Kahit papaulit-ulit yon. Dahil ang nakikita na ng Diyos Ama sa iyo si Jesus. Kaya hindi niya pwedeng basagin yung kanyang salita. 'Di ba? Kaya nga, he who receive you, receive me. 'Di ba? Kasi iisa na kayo. Kaya nga kapag namatay ka na, 'di ba? At ni-receive mo si Jesus, iisa kayo, may oneness na kayo. Ikaw at ako representative ng Diyos sa mundong ito. He who receive a prophet, 'di ba? Sabi ng iba wala na daw prophet. Pero mismong si Jesus po ang nagsabi nito. Ano po? Hindi niyo pwedeng tanggalin ang propeta. Maaaring hindi ka nakakatagpo ng propeta right now. Amen? Pero they have prophet. 'Di ba? Kaya nga tingnan mo, hindi mo rin ma-receive ang prophecy. 'Di ba? Kasi kung sino lang ang receive at tumatanggap sa mga propeta, ang siyang nakakatanggap din ng wisdom ng prophet. Amen? Sila rin ang nakakatanggap ng revelation ng mga propeta. And it advantages, kapatid. Kasi ang propesiya, kaya sinabing propesiya, hindi ka hinuhulaan ng propesiya. Sinasabi nila yung pwedeng mangyari sa hinaharap mo para makapag-ingat ka. Yun ang propeta. Hindi manghuhula ang sinasabi dito. Amen? Kaya, 'di ba? Mangyayari pa lang sa'yo, katulad ng mga prophet noon, sila Elijah, bago pa lang ipanganak si Jesus, 'di ba? Pinropesay na nila. 'Yun ang ibig sabihin ng prophecy, mga kapatid. No? Sinasabi nila yung pwedeng maganap sa'yo sa hinaharap, kaya makakapag-ingat ka. Amen? For example, katulad ko, no po, meron akong mga pastor na kaibigan na mga prophet. Amen? Na meron silang spirit of prophecy. I believe the prophet. I believe. No? Kapag ikaw born again, you have to believe the prophecy. Bakit? You are the first. Ikaw ang nagpo-prophesy mismo sa sarili mo. Ikaw ang great prophet ng sarili mo. Bakit? Sabi ng Proverbs, kung anong nilalagay mo sa isip mo, yun ang magiging buhay mo. Amen? At kung ikaw ay nakipag-isa na sa Panginoon, di ba? Lahat ng declaration mo is prophecy sa buhay mo. Kaya nga, when God says, di ba sinabi niya na ang bibig mo, yung bibig mo na yan, gamitin mo, di ba? Kamatayan, ang paggamit ng bibig na yan, una, sabi niya ganon, mamili ka, kamatayan at buhay. Inunay kamatayan. Di ba? Inunay kamatayan. Bakit? You have to die first before you live. Amen? Kahit basahin niyo po, death or life, sabi niya. Kasi, you cannot live without death. Hindi ka pwedeng maborn again ng walang death. Una. Amen? Kaya po, napakahalaga, no? Patulad ko, nung sinabi niya sa akin, may dalawang tao sa'yo, pinag-uusapan ka nila, na po, sinisiraan ka nila, pinagtatawanan ka nila, 'di ba? Habang nasa pulpito ka, pinag-uusapan ka nila, nagpapalitan sila ng chat sa kanilang nag-uusap sila sa phone nila, 'di ba? Pinapakita ng Lord sa akin na nag-uusap sila sa phone nila habang nagkapahayag ka ng salita at ang pinag-uusapan nila ay ikaw. Pinagtatawanan ka nila, na po. Sample ko lang po yun, testimony ko yun. Totoo yun. Nangyari po sa akin yun. Na po, pinagtatawanan ka nila, at lahat ng ginagawa mo, pinag-uusapan nila. But God says, sabing ganun sa akin, by the Spirit of the Lord, mag-stay ka lang sa ginagawa mo. At ipapakita ng Panginoon sa kanila kung paano kang iaangat ng Lord, at sila, kung anong consequence ang mangyayari sa buhay nila, panonoorin mo din sila. But wag kang matutuwa sa mangyayari sa kanila. Yun yung warning sa'yo, sabi sa akin ng kaibigan kong pastor. Huwag kang matutuwa sa nangyayari sa kanila kasi hindi na sila parurusahan ng Panginoon kapag natuwa ka sa mangyayari sa buhay nila. Amen? So nakikita nila yung future na nangyayari sa'yo, no?
binibigyan ka ng warning, in that way, mas matututo kang maging humble sa Lord. Pag di ka mayabang, matututo kang mag-humility sa Lord. Bakit? Kasi ginagabayan ni Lord yung paghakbang mo eh. 'Di ba? Kaya alam niyo po, no? Alam ko na nakatanggap ng mga consequence yung mga tao na yun, na nag-ano sa buhay ko. Ba't hindi ko kinakatuwa yun? I pray for them, I bless them, and sometimes I help them. Kahit alam ko yung mga ginawa nila sa harapan ko, kahit alam ko yung mga ginawa nila sa akin, I still help them. Kasi in that way, alam ko na tinetest ako ng Lord kung napatawad ko sila ng totoo. Bine-bless ko sila, and even in my prayer, kasama ko sila. Kasi hindi ko sila kaaway. Maaring ang tingin nila noon sa akin, kaaway nila ako. Kasi hindi lahat. Hindi nga, sabi nga ng Panginoon, di ba? Kapag dumating na ang tabak ng Diyos, feeling mo, pinapatamaan kita. Feeling mo, ikaw yung pinagsasabihan ko ngayon. Feeling mo lang yan eh. Kaya nga, we cannot live by feelings. We need to live by faith. Na maging blessing sa atin yung mga word na naririnig natin. Di ba? Because it's not all about you. Hindi natutungkol sa buhay ko. Natatakot ako na mai-represent ko ang Panginoon na gumagawa ako ng hindi maganda sa kapwa ko. Ayokong gawin. Ayokong gawin sa kanila yung ayokong gawin sa akin. Kaya instead na magalit ako sa kanila, ay yung ginagawa nila sa akin, binabalik ko ng mabuti sa kanila. Kasi alam ko na ganun yung gusto ng Lord, na mas pinagpapala ako sa ganung paraan. No po, kasi when you understand what is humility before God, no po, hindi na mahalaga yung sinasabi nila, hindi na mahalaga yung ginagawa nila sa'yo. Kasi you are died. Patay ka na. Kailangan mo nang mamatay. Yes, masakit. Minsan umiiyak pa rin ako sa Panginoon. Umiiyak pa rin ako. Umiiyak talaga ako sa Kanya. Nagsusumbong talaga ako sa Kanya. Pero ang Lord pa rin, di ba? He is close to the broken heart. He heal you. Pinapakita niya sa akin na, anak, yung mga ginagawa ba ng mga kaaway mo na yan sa harapan mo, di ba? Hindi ba sapat yung biyaya ko sa'yo? Di ba? Binigyan kita ng ganito, may ganito ka, may ganyan ka. Alam mo, pag ginaganon na ako ng Panginoon, yumuyuko na po ako, nananahimik na ako. Kasi totoo. Di ba? Pinag-uusapan lang nila ako sa isang part ng buhay ko, pero yung biyaya ng Diyos sa buhay ko, mas higit. Maaring sa portion na yon, 'di ba, may mga kapatid tayo na bumabagsak sila. Pero, 'di ba, may mga portion na tingnan mo 'yung part ng buhay nila, may kapayapaan sila, may joy sila, pero ikaw wala. 'Di ba? Kaya siyasatin natin sarili natin. Lagi nating sisiyasatin po 'yung sarili natin. Amen? Kaya nga sabi dito, yung naniniwala sa mga prophecy, pag-iingat din po yun. Ano? Kaya lang, mag-ingat din kayo kung totoo yung mga propeta, kasi may mga bulaan pa rin. 'Di ba? May mga bulaan at totoo yun. Totoo din yun. Kasi hindi pwedeng magkaroon ng bulaan kung walang original na propeta. Kasi kinokopya lang naman ng bulaan na propeta ang mga totoong propeta. Di ba? Kaya hindi natin pwedeng pinipreach natin yung mga bulaan na propeta pero hindi tayo naniniwala na may totoong propeta. Kasi totoong may propeta bago magkaroon ng bulaan. Totoo ring may pastor na totoong pastor bago magkaroon ng bulaang pastor. Amen? It is written. Pinag-iingat lang tayo, pero hindi sinabi na tinanggal na ang propeta. Amen? Kasi they equip the church. Yun ang sabi. They edified the church. Yun po ang sabi sa Ephesians. Amen? So kung ikaw ay tumatanggap ng propeta, di ba, makaka-receive ka din ng reward ng propeta. Amen? Bakit? Naaalalayan yung buhay mo. Nakikita yung panganib sa buhay mo. Oh, katulad yung bago ako maaksidente po. Oh, nakita na yun agad. Di ba? Tatayo yung asawa mo. Sabi niya, nakita kong tumayo yung asawa mo. May mangyayari sa'yo ngayon. Let's pray for you. Diba? Nung gabi na yon, anong nangyari sa akin? Muntik po talaga akong sumalpok talaga sa kotse. Amen? Pero before na mangyari yun, nagpe-pray na po yung espiritu ko. Nasa CR pa lang ako, nagpe-pray yung espiritu ko ng Psalm 91. At nagugulat po talaga. Talagang nagugulat ako. Bakit ako nagpe-pray ng Psalm 91? Kasi mas alam ng Diyos kung ano yung mangyayari sa'yo. Pero nandun po yung pag-iingat ng Panginoon. Naingatan po ako ng Diyos. At talagang tinayuan po ng asawa ko. Siya yung tinawagan ko. Siya yung kumausap sa officer ng pulis. Siya yung kumausap sa mga tao
na hindi ako involved sa aksidente. Kaya wala kaming information na ibibigay sa kanila. Amen? Kaya yun yung reward na natatanggap mo. Pag naniniwala ka sa propesya, amen, naiingatan yung future mo. Ang prophecy ay hindi panghuhula. No po, hindi nang huhula yan. At makikita mo yan na totoo sila pag nagaganap sa buhay mo yung sinasabi nila. Amen? No po? Kaya dapat po, ano din yon, certain, no? Stable yung sinasabi nila. Amen? Purihin po ang Diyos. Kaya nga, sabi dito, God's servant, no po, by supporting them in their work, no po, makikita mo yung kindness ng work ng Lord at goodness ng Diyos sa'yo. Kasi pinipreserve ka niya. Bakit ka iniingatan ng Lord? Kasi pinipreserve ka niya sa mas malaki pang gawain. No po? Pinipreserve ka ng Panginoon. Kung namatay ako nung araw na yon, no po, hindi po magaganap. Hindi magaganap yung mga plan ng Lord sa buhay ko. Kung namatay ako ng araw na yon. Kaya, God preserving you. God is putting you to the place na ine-elevate ka niya. No? Pinoposition ka ng Diyos. Kasi pag hindi ka natuto sa mga pagsubok, no, sa mga hardship sa mundong ito, paano mo mapagtatagumpayan ito? 'Di ba? Kaya napakahalaga po. No, kaya nga sabi sa mga servant ng Panginoon, kahit isang baso lang ng tubig ang ibigay mo sa kanila, 'di ba po? Kahit lang cup of cold water, na po, it will turn to gold. Magiging pagpapala yun sa inyo. Kaya kayo, halimbawa, pag may mga missionary na tumatanggap kayo sa bahay ninyo at sinaserban nyo sila, di ba? Kahit isang basong tubig lang, alam mong alagad ng Diyos yung mga pupunta sa bahay ninyo, kahit tubig lang ang ibigay mo, God will turn this in gold. No? Yung tubig na basong tubig na yon, I believe, ite-turn ng Lord na gold yan in heaven. In heaven itself. Na po? Kaya, tayo po, we are disciple of God. Na po? Magkaroon tayo ng disiplina. Matuto tayong itrato yung mga lingkod ng Panginoon ng tama at mabuti. Kasi lingkod sila ng Diyos dito, nagre-represent sila kung paano nire-represent mo ang Diyos. They are representative din ng Panginoon sa mundong ito. You have to humble yourself sa kanila. 'Di ba? Maging obedient ka sa kanila. Amen? Kasi kapag nagiging obedient ka, di ba po, nire-reward ka rin ng Panginoon. Kasi yun ang test mo. Kapag di ka nagiging obedient sa mga spiritual na binigay sa'yo ng mga leaders, amen, to let you grow, di ba, hindi mo rin kayang maging obedient sa Diyos, maniwala ka. Amen? Kaya nga sa little portion, ng ginagawa mo sa mundong ito, is nagre-represent ka. Kung kaya mong tanggapin yung both reward in heaven and in earth. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Yung mga little things na to, I believe surely includes all the apostle, prophet, righteous men, or yung mga little ones, sa mundong ito, yung mga unbelievers. Amen? Kasi pag nakita nila yung goodness mo, pwedeng mahikayat mo yung mga unbelievers. Paging halimbawa ka. Kapag meron pa sa loob ng church nyo, maaaring nandun lang sa loob ng church mo, pero hindi pa na born again. Pero pag nakikita niya on how you serve God, how you're dedicated your life na mag-serve sa kanila, sa simpleng pagyuko sa kanila, sa simpleng pagbati sa kanila tuwing dumarating sila, di ba? Sa simpleng pagbibigay ng tubig sa kanila, pagtanggal ng tsinelas nila, di ba po? Lalo na pag mga elder na sila, pagtanggal ng jacket nila, nasuot nila, pag dito sa Amerika, yung mga winter, mga ganyan. Di ba? Nakikita ka ng mga hindi pa na born again sa loob ng church mo na itong tao na to. Pag dumadating ang namin, ganito niya. Di ba? Ganito niya itrato yung aming pastor. Pero makikita mo sa buhay niya, di ba? She is blessed. Hindi lang dito sa mundo, even in heaven. Kaya purihin ng Lord. God is teaching us, na wag kang, it is requirement, it is King's requirement na magkakaroon ka ng kapighatian sa mundong ito.
But God's always remind us, but be courageous, di ba? Kasi napagtagumpayan ko na ang mundo. Napagtagumpayan niya na. No, may isa nang nakapagtagumpay. 'Di ba? Nakapagtagumpay na rin sila Tatay Abraham. Nakita natin they are in heaven. They are the righteous people. Si Moises, si Elijah, they are righteous. Amen? Na po, at hindi nagkamali. Dinala sila ng Lord sa paraiso. Amen? Dinala sila sa heaven ng Panginoon, sa destiny nila. Kaya kapatid, if you are searching and navigating, 'di ba, your future na wala si God, at wala ang puso mo sa pagsiserve ng Panginoon, you have to self-check yourself. Self-check yourself. Kasi your future is not your destiny. Hindi dahil nagpapakapagod ka sa abroad, binibigay mo lahat ng pangangailangan ng pamilya mo, ibig sabihin na pupulpil mo yung sinasabi ng Diyos sa'yo, yung purpose ng Diyos sa'yo. Hindi. Kasi pwedeng nakarating ka sa future mo, pero hindi mo napuntahan yung destination mo. Hindi mo napuntahan yung destination mo na makapag-serve ka sa Panginoon sa pamamagitan ng mga servant din niya. Amen? Hindi mo napuntahan yung destination mo, 'di ba? Na magkaroon ka ng part, 'di ba? Sa kingdom of God, sa ubasan ng Panginoon, na maraming aanihin pero konti lang ang umaani. Nakabilang ka pala doon pero hindi mo nagawa. Na katulad nung tatlo na iniwanan ng 5,000, 3,000, 1,000. Amen? Yung isa, binaon lang niya. Dumating ang Lord, hangal. Bakit di mo ginamit? Pinagkatiwala ko sa'yo, di mo ginamit. Amen? Tapos yung mga pinag-iwanan na dinoble nila, di ba? Kaya this 2025, double portion po talaga. Double talaga, doble. Doble ang gawin natin na paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. God is preserving you and its requirement to elevate you. Hindi ka pwedeng matest ng Diyos kung hindi ka dadaan sa mga pagsubok, but God won't bring you to trouble. No, sometimes ikaw lang ang gumagawa ng trouble mo. No po, kasi dahil sa kawalan natin ng disiplina sa sarili natin, tayo lang din ang nagbigay ng consequences sa sarili natin. Kasi sa mga bunga na mga ginawa natin, dahil totoong sinabi ng Diyos, kung gumawa ka ng mabuti, kung nagtanim ka ng mabuti, mabuti ang aanihin ko. Pero kung nagtanim ka ng masama, masama ang aanihin mo. Sabi nga ng Panginoon, 'di ba? Sa magkapatid na si Abel at saka si 'di ba? Kung mabuti ang hinain mo sa akin, 'di ba? Hindi ba mabuti din ang matatanggap mo? 'Di ba? Ganun po ganun ang requirement ng Panginoon. Kung mabuti ang hinahain mo sa harap ng Diyos at mabuti ang ginagawa mo sa kapwa mo, 'di ba? For the glory of God at sa biyaya ng Panginoon. Don't you think hindi justice ang Lord na mabuti ang ibabalik niya sa'yo? Amen? Kaya natin siya tinatawag na justice God kasi He is just. Kaya natin siya tinatawag na God na Savior kasi sinesave niya tayo. Na po, ang Diyos din po ang magsisave sa atin at magta-transform sa atin. But ang tanong ng Panginoon lagi sa atin, do you believe? Naniniwala ka ba na kaya kitang iligtas? Naniniwala ka ba na mabubuhay ka? Naniniwala ka ba na may buhay ka na walang hanggan? Amen? Kaya purihin ng Lord, to God be the glory po, Take up your cross and follow Jesus. That's the only way to see the kingdom of God. That's the only way, na mag-focus tayo sa Kanya. We have to live by Christ. Maging Christ-like tayo, yun ang requirement ng Panginoon sa atin. Kaya, sikapin po natin, hingin natin. Kung kulang ka, hingin mo. Kung kulang ka ng faith, hingin mo. Amen? Kung kulang ka ng lakas, hingin mo. Kasi, by the Spirit, baligtad. Let the poor say, I am rich. O, diba? Paano mo masasabi yon na poor ka na nga, sasabihin mo pa daw, rich ka. Diba? Prophesy to yourself. Let the poor say, I am rich. Sabi niya, and let the weak say, I am strong. Diba? Declare mo sa sarili mo, I am weak, but I am strong. Diba? Paano sinasabi yon ng Panginoon sa Psalm? Paano pinapanalangin yun ni David? Diba? Ganun yung ginawa niya. Even naghihirap siya, para sa kanya, mayaman siya. Even nahihirapan siya, para sa kanya, malakas siya. Bakit? It's not all about you. It's about Jesus. Amen? Who create heaven and earth. Hindi ako maghihirap.
Amen? Hindi rin ako manghihina. Kasi, when I am weak, the Lord will give me strength and give me shield. Purihin ng Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for you are our Lord and our God, for you are holy and righteous. Thank you, Father God, for being one of us, Panginoon, na ikaw ay nakikipag-isa sa amin. Na Lord, binibigyan mo kami ng righteousness, Panginoon, na tinuturuan mo kami day by day na ma-process, Lord God, for you, Panginoon, na kami ay pinanganak, Lord God, by you, through you, and for you. Na nabubuhay kami para sa iyo. Hindi kami nabubuhay para sa mundong ito. Hindi kami nabubuhay, Panginoon, Lord, para maging fame lang sa mundong ito. But Lord, we believe, Father God, na sa harap ng enemy namin, Ama, Lord, hahayaan mo, Panginoon, na ma-elevate kami, Lord God, na makatayo kami ng pundasyon namin ay laging ikaw. Lord God, na mapapapurihan ang pangalan mo, ang pangalan ng iyong anak na si Jesucristo sa pamamagitan ng aming buhay. Dahil sa tinuturo mo sa amin na bunga ng banal na espiritu na lumalabas sa amin inside and out. Lord, salamat to elevate us, Panginoon. At nilalagay mo kami sa position, Lord God, na maging handa kami. Dahil we cannot receive blessing na hiningi namin sa iyo. Kung mismong sa sarili namin, Lord God, hindi namin kayang tayuan yung mga problema na nakakaharap namin na kami rin mismo ang gumawa ng problema sa aming buhay. Lord, salamat because you give us strength. And Lord, hindi mo kami tinatakwil. Even nagkakamali kami, you are forgiver, God. Panginoon, salamat kasi tinuturuan mo kami in a way, Lord, na mga shortness namin, yung mga shortcoming namin, Panginoon, ikaw po ang nagtuturo sa amin at nag-field sa amin, Panginoon, para makasunod sa iyo. Hayaan mo, Ama, na makapag-focus kami, Panginoon, Lord, sa lahat ng bagay na ginawa mo, Ama. At makita, Panginoon, ang kabuluhan ng pagpe-preserve mo sa amin sa lahat ng requirement mo sa aming buhay, Panginoon. Na Lord, even we are unqualified, even we are disqualified, Panginoon, you qualified us. Even we are undeserving, Panginoon, na hinayaan mong maging deserving kami because of your death. Because of your suffering, Panginoon. Because of your suffering, we are healed. Because of your suffering, we are forgiven. Because of your suffering, we are loved. Thank you for you are our God noon, ngayon, at magpakailanman. Ito po ang aming panalangin, Panginoon, Lord, sa pamamagitan ng iisang Diyos na buhay na isinisamba namin sa Espiritu at katotohanan, yung nagkikip ng promises niya, Lord, na hindi nagbabago. Maraming salamat po, Diyos, in Jesus' name. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po. Amen. Glory to God po sa buhay ni po Sis Deb, sa